Tayo po'y nagbabalik sa programang Public Service Hour. Nabanggit ko po kanina na ayon sa Philippine Statistics Authority, pangalawa ang cancer sa mga sakit at dahilan ng pagkamatay ng mga Pinoy. At karamihan din nga sa mga kababayan natin na humihingi ng tulong sa ating himpilan ay ganito rin po ang karamdaman. Kaya naman malaking bagay ang muling pagbubukas ng libreng radiation therapy ng NKTI o ng National Kidney and Transplant Institute. At para po malaman pa natin ang iba pang detalye tungkol dito, makakasama po natin ngayong hapon si Dr. Lorilei Chavez, ang Medical Specialist 1 ng Radiation Oncology Section ng NKTI. Magandang hapon po, Dr. Chavez. Magandang hapon, Ma'am Wina. Yan, magandang hapon po, Dr. Chavez. Di na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Doktora, tanungin ko lang po, ano po ang nag-udyok po sa NKTI na muling pong buksan itong libreng radiation therapy po? Ang muling pagbubukas po ng radiation therapy facility dito sa National Kidney and Transplant Institute ay para po mapangalagaan namin ang mga pasyente nating may cancer at para rin po mapatibay natin ang sistemang pangkalusugan sa kabuuan. Dahil nakikita po ng NKTI na ang tuloy-tuloy na gamutan sa cancer ay napaka-importante para po mapigilan na po natin ang paglala ng mga pasyente nating may cancer po. Ma'am, ano po ang pagkakaiba ng kagamitan po natin ngayon doon po sa dati nating gamit? Ito po ba ay mas mataas na ang ating ginagamit? Apo. Ang ginagamit po natin ngayon dito sa NKTI, ang tinatawag po natin na linear accelerator therapy o ang karaniwang tinatawag po na LINAC therapy. Kaya isa pong uri ng external beam radiation therapy na kung saan gumagamit po tayo ng mataas na enerhiya ng X-ray o kaya po electron beam upang patayin at paliitin po ang cancer cells. Ang ibahan po nito dun sa dati po nating ginagamit na uri ng radiation therapy na yung cobalt ay kung saan mas naproprotektahan na po natin ang mga normal tissues and cells natin na napapaligiran po ng tumor. Hindi na po natin masyado nabibigyan ng radiation yung mga normal organs at mas mataas at kumpak po dun sa pag-target natin dun sa tumor na ibibigay po natin sa radiation. Kaya po ito ay mas ligtas sa ating mga pasyente. Ayan, baka meron po tayong nakikinig na gusto pong lumapit sa inyo. Ano po ba, meron po ba tayong requirements para po lumapit o para po makapag-radiation therapy po ng libre? Dapat po ay pumunta lang po sila dito sa atin sa NKTI. No? Dalhin lang po nila lahat po ng kanilang mga papeles dahil para po maibigay po namin ng tama in radiation therapy ay kailangan po kumpleto po yung kanilang biopsy report. Kailangan po kumpleto rin po yung kanilang imaging. No? Kasi bago po namin maibigay yung radiation therapy ay kailangan alam na po natin na tama po na may tumor yung pasyente. At dapat po, dala na rin po nila lahat ng kanilang mga requirements. Ayan, pag kailangan po nilang dalhin, papunta dyan ang kanilang biopsy, imaging, at ano po ma'am yung tinutukoy po natin ma'am doon sa iba pong requirements na kailangan nilang dalhin? If ever po, kailangan lang po nila yung sulat po ng kanilang doktor, no? Na sila po ay nire-refer para po sa radiation therapy. Yun lang naman po yung kailangan po nila. Yan. Ma'am, araw-araw po ba tayong bukas or meron lang po? Opo. Yan. Usually po, ang clinic po natin ay bukas Monday to Friday. Office hours lang po, no? From 8 a.m. to 5 p.m. Ayun. Doon po sa Radiation Oncology Center po, doon sa NKTI. Meron po ba tayo, Doktora, target po na pasyente? Ilang pasyente lang po ang target natin na matulungan sa programang ito? Kada araw po ba to, Doktora? Or meron po tayong target per month, per week? Usually po, ma'am, kaya po natin gamutin between 40 to 50 patients per day. Yun po yung ating target, no? So depende po yan kung ilan po yung pumapasok sa atin araw-araw, pero usually po kasi ang gamutan natin Monday to Friday, wala pong Sabado, Linggo at holidays para rin po makapagpahinga yung mga normal na bahagi ng katawan na nakakatanggap po ng radiation. Yan. Dok, paano po natin ba masisiguro ang kalidad po at kaligtasan po ng paggamot natin para po sa ating mga pasyente dito po sa bago nating kagamitan? Usually po ma'am, bago ho namin binibigay yung ating radiation, ginagawa ho muna natin tinatawag na CT simulation, kung saan tinitingnan ho namin yung exact lugar kung saan ho natin ibibigay yung radiation therapy.
At araw-araw po, tinitingnan din ho namin, meron ho tayong quality assurance ng makina natin. Kinakalibrate po yun na tama po yung lumalabas at angkop po yung enerhiya na lumalabas po dun sa makina. So ligtas po yung ating pagbibigay ng radiation therapy. Yan. Doktora, tama po ba, ulitin ko lang po, pwede po sa inyong lumapit Mondays to Fridays po ang ating mga pasyente? Yes po. Ayun. Pwede po silang pumunta doon sa Radiation Oncology Division po ng hospital po natin. Kahit ano ma'am, no? Kahit sino po, anong klaseng cancer po ba ma'am ang pwede pong lumapit sa inyo? Usually po, kasi multimodality po yung gamutan natin sa cancer, no? Actually, hindi ho lahat ng cancer ay nangangailangan ng radiation therapy. Kaya usually po kami ay referral center. Usually po, meron po tayong primary oncologist at sila po usually nagsasabi kung anong kung kakailanganin po yung radiation therapy. Opo. Kasi meron po yung mga cancer na kailangan lang ay chemotherapy. Meron din naman po kung natanggal ho kasi surgically yung tumor at nawala na ho, na walang naiwan, hindi na ho yun nangangailangan ng radiation therapy. Ayun. So, depende rin ho yun dun sa advice ng ating referring oncologist. Ma'am, ano po, no? Ito po ay bukas everyday, Mondays to Friday. Kailan po kayo, ma'am, nag-start ulit ng inyong libreng radiation therapy? Oo. Actually, ma'am, ngayon kinakalibrate pa po natin yung machine natin. No? So, hopefully po, we will be able to accept patients by the end of this month. Magbibigay rin naman ho kami ng advisory kung kailan na ho natin pwede tayong tumanggap ng mga pasyente. Dahil medyo natagalan ho na hindi nagamit yung makina. Noong 2022, we closed down. So ngayon po, kinakalibrate pa po natin yung makina and hopefully po, by the end of the month, pwede na ho kami tumanggap ng mga pasyente. Yan. Sasabihan po namin kayo. Ayan. Opo. Ma'am, tama po, at the end of the month, para baka po meron tayong mga kababayan na nagtatanong, pwede po ba silang pumila ng mas maaga magpapaschedule para sa, halimbawa po, para sa buwan ng Pebrero, pwede po ba yun? O kailangan po talaga ay walk-in? Usually, ma'am, depende po kasi yun dun sa referral ng ating mga oncologists, no? Pero pwede na ho silang pumunta, no? Para ho ma-advise ho namin sila at makita rin ho namin yung mga papeles nila kung kompleto na po, no? Pero usually, na-accommodate naman ho namin lahat ng mga patients, no, na pumapasok po sa amin. Ayan, maganda po ito, So, no? hindi rin naman ho kailangan sobrang maaga. Ayun. Saka ganito po yan, no? Usually po, kunwari na-operahan yung pasyente, Opo. tapos mangangailangan ng radiation therapy, kailangan pa rin ho muna magpahinga. Kailangan po, naghilom na talaga yung sugat para ho hindi bumuka. So usually kung kunwari post-operative po yung case natin, usually po naghihintay tayo ng 4 hanggang 6 na linggo after ho ng surgery bago ho tayo makapagbigay ng radiation. So, yun. So, anytime po they can come, no? So we can also explain to them para maipaliwanag ho namin if ever yung proseso ng radiation therapy at kung mangangailangan ba talaga sila ng radiation or hindi. Maganda po ito, no, ma'am, kasi meron nga po tayong mga kababayan na lumalapit po dito sa atin sa Operation Tulong, sa Public Service Hour, na kinakailangan nga po nilang mag-undergo nitong radiation therapy. Ma'am, meron pa po bang plano po ang ating NKTI sa mga susunod na taon na palawakin pa po ang ating oncology services? Yes, ma'am, no? So, meron na ho yan, no? Nasa pipeline na ho yan. So, hindi lang po isang radiation therapy facility yung bubuksan natin ngayong taon. Hopefully po in the next 2 years, mag-acquire pa po tayo ng isa pong makina. At meron pa po tayong in the line na rin po na may brachytherapy, no? Isa pa po itong uri ng radiation therapy para ho mapaganda pa po natin yung serbisyo natin for our oncology patients. Ma'am, tama, di ba? Doktora, tama po, di ba? Ito po ay libre. Walang kailangang isipin ang ating mga pasyente. Yes, basta po dumulog lang po dyan sa NKTI. Yes, ma'am. Yan. Opo. Ano ito naman, panghuli ko na po. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga tagapakinig na mayroon pong cancer o may kapamilyang nangangailangan po ng ganitong gamutan? Okay. Sa ating pong mga kababayan na patuloy po na lumalaban ng sakit na cancer, hindi po kayo nag-iisa sa laban na ito. Ang radiotherapy po ay isang ligtas, makabago at mabisang paraan ng paggagamot na idinisenyo upang targetin ang sakit habang inaalagaan ng inyong katawan. Sa tulong po ng modernong teknolohiya at ng mga dalubhasang health professionals,
layunin namin maibigay ang pinakamahusay na pangangalaga na may malasakit at pag-unawa. Kaya hinihikayat po namin kayong lahat magtiwala sa inyong gamutan, sundin ang payo ng inyong mga doktor at huwag matakot magtanong. Marami pong salamat. Yan, maraming salamat po, Dr. Lorelai Chavez. Thank you, ma'am. Maraming salamat Maraming din salamat po. Yan, nakausap po natin mula po sa National Kidney and Transplant Institute si Dr. Lorelai Chavez, ang Medical Specialist 1 ng Radiation Oncology Section. Kaya po sa ating mga tagapakinig dyan na may cancer o may kapamilyang nangangailangan ng ganito ang gamutan, ng gamutang radiation therapy, pwede po kayong dumulog sa NKTI, sa National Kidney and Transplant Institute, para po dito sa libreng radiation therapy. Ito po ay magsisimula. Target po nilang simulan ito ngayong katapusan po ng buwan ng Enero. Yan, mag-visit lang po tayo sa kanilang mga official website, Facebook page, para po malaman natin kung open na po ito. Sa atin pong pagbabalik, meron naman po tayong makakasama mula po sa labas ng ating himpilan dahil ngayong araw, nagkaroon po ng program dahil ang ating Operation Tulong ay meron na pong panibagong partner. Mamaya po, pag-uusapan natin yan. Ang ating oras, 3:37 ng hapon.